Sa mga mahilig mag-beach, malamang nakakita na kayo ng mga sand art sa tabing dagat. Kabilang ang sand art sa mga tinatawag na ephemeral art o sining na tumatagal lang ng maikling panahon. Si Micaela Papa, on assignment. Gamit ang lubid, kalaykay at buhangin, ang American Earthscape artist na si Andres Amador nakakalikha ng kamanghamanghang obra sa pangpang ng dagat ng Northern California. Umabot ng 2 oras ang pagguhit. Pagkabuo, oras lang din ang tinatagal nito dahil unti-unti na itong aanurin ng dagat. Ang sand art, isa sa mga nauusong sining na kung tawagi, ephemeral art. Ephemeral, yan ang kalakaran sa traditional na kultura ng Pilipino. Wala halos sa ating sa traditional na kultura natin. Wala kayong makikita halos permanente. Kaya karamihan ng sining natin ay ephemeral o transitory. Yun nga sabi ko, nabanggit ko yun sa pahiyas. Pero mga saranggola, tulad ni Andres, ang ibang Pilipino may likas ding galing sa pagbuo ng ephemeral art. Ang mga taga-Iba Zambales humuhulma ng iba't ibang imahe sa pamamagitan lang din ng buhangin. May hugis alimango, mukha ng movie character na si King Kong at maging si Jesucristo. Ito all natural, madaling masira, madaling ma-deform, at kung yung buhangin na na-form mo natibag na, it's still a part of the environment. Bukod sa buhangin, pwedeng makalikha ng ephemeral art gamit ang iba pang natural resources. Sa Tanay Rizal halimbawa, maliliit at malalaking bato ang ginagamit ng ilang artist para ipakita ang kanilang husay sa rock balancing. Tuwing nababalansing araw ng grupo ni Leandro ang magkakaibang hugis ng mga bato, gumagaan daw ang kanilang pakiramdam. Ang rock balancing is a form of meditation. Habang ginagawa mo siya, sa sobrang focus mo dun sa ginagawa mo, nakiklear yung mind mo. Kasi ang kailangan mo lang gawin, i-balance mo siya eh. So nagkakaroon ka ng inner peace, magaan sa pakiramdam. Pero ang ephemeral art hindi lang basta sining. Ang grupo ni Lira Luis gumamit ng makikinang na lamang dagat gaya ng plankton para makalikha ng liwanag. When disaster strikes, particularly on a massive scale as a nation or a citywide scale, one of the things that is usually lost is the infrastructure for lighting or for power, for electricity. The living art it's made of the debris found on site, and in addition to the debris is actually making up the structure. So that would be the framework for this living wall installation. Plano nilang dalhin ang teknolohiyang ito sa ilang lugar sa Tacloban na wala pa ring kuryente. Different from the conventional way of doing architecture, which is there. Here, we have innovation. Pero paalala ng mga dalubhasa, maging responsable sa paggamit ng mga material mula sa kalikasan. To a certain point, magkakaroon ka ng regulation. Kasi pagka ni-overdo mo naman, it may somehow cause damage. So kailangan meron kang mga mitigating measures. basta walang masisira ka sa kalikasan. In fact, kung magbibigay na attention yan sa mga ibang aspeto ng kalikasan at hindi natin napapansin, lalong magaling. Ang pag-usbong ng ephemeral art patunay na kadikit na ng buhay ng tao ang pagbabago. Kaya mawala man agad ang isang bagay, paniguradong darating ang araw, may bago na namang lilitaw. Micaela Papa, GMA News.